Napapanood mo yung video mo? Maliit ka pa? Hindi ko naman pa nakakalimutan yung tita eh. Sabi nga po, Pinapanood mo? sabi nga po, matuto po tayo ngayon. Parang lumingon siya pinanggalingan. Ayun po, stop po muna natin. So, nagustuhan ko lamang po yung linya ni Luis na yon na dapat matuto po tayong lumingon sa pinanggalingan. Kasi isa lamang po itong patunay na talagang si Luis is marunong talaga siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan. At yun nga po siguro ang dahilan kung bakit nga ba hindi lumaki ang kanyang ulo. Yung every time na may mga na-receive siyang mga malalaking regalo, malalaking bagay mula sa mga taong nagmamahal sa kanya, ay talagang nananatili po ang kanyang mga paa sa lupa. Kasi yun po yung nasa puso niya, yung kailangan niyang lumingon sa kanyang pinanggalingan kasi hindi siya makakaabot sa kung nasaan siya ngayon kung hindi dahil sa kung saan man siya nang galing. At yun nga po, pansin naman po natin na talagang hindi lumalaki yung ulo ni Luis kasi imagine guys, ang dami na pong offer sa kanya na paniguradong makakatulong sana sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, pero tinanggihan nga po niya ang lahat ng iyon kasi nga po hindi malaki ang kanyang ulo. Talagang alam kasi niya kung saan siya nanggaling at hindi pwede na bigla na lamang po siyang magbago, biglang lumaki ang ulo, lumubo ang ulo dahil nga po sa mga pagmamahal na natatanggap niya mula sa mga tao. Imagine yung mga yung mga ninang niya, mga ninong, yung mga taong nagmamahal sa kanya, grabe yung mga offer. Dati pa is si Ninong RR, si Tita Evangeline is inofferan siya na dalhin ng Amerika pero tinanggihan nga po niya. Si Tita Evangeline, yung kanyang black card ipinagamit or ibinigay niya kay Luis, pero instead na mag-demand si Luis na mga ganito ganyan, which is kayang-kaya niyang bilhin kung ano ang gusto niya kasi nga black card iyon, pero instead na lumaki ang kanyang ulo at bumili ng mga kung ano-ano, is mas pinili nga po niyang hindi kasi nga po hindi siya ganoon. At alam ni Luis kung ano lamang ang dapat niya or ano ang nararapat sa kanya kasi nga po siguro lagi niyang iniisip na dito ako nanggaling at kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin ay hindi ako aabot sa ganito ngayon. So ayaw niyang lumaki ang kanyang ulo at lagi niyang iniisip na yung kumbaga kung saan siya nanggaling, sa putikan, sa itikan. At dahil nga po sa putikan or sa itikan or sa pagkapasok niya ng itik ay nakilala nga po siya ni Tito Pore, ni Tekram, ng mga sponsors at ng mga ninang na nagmamahal sa kanya. Kaya tamang-tawa lamang po yung sinasabi ni Luis na kailangan talagang lumingon sa pinanggalingan kasi hindi tayo makakarating sa ating paroroonan kung hindi tayo lilingon sa ating pinanggalingan. So ito po, ipagpatuloy po natin ang mga payo ni Ninang Precious sa kanya. Naging pasalamat ko talaga sa Panginoong Ama dahil kayo ang binigay sa akin na alaga, kumbaga hindi man tayo nagkita ng personal, kumbaga kahit nakita, kayo ni Melvin. Para makita ka ni tita. Hindi ko, kayo ni Melvin. Hindi po, ibig sabihin ko ba, hindi ko sila nagkita ng personal na kayo ni Melvin ang binigay sa akin na Grabe naman yun. walang sakit ng ulo. Tsaka Grabe na sobrang laki talaga ng pasasalamat ni Ninang Precious sa ating Panginoong Ama dahil nga po ibinigay nga po niya itong dalawang ito, si Luis tsaka si Kuya Melvin sa kanya na hindi nga daw po nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya. At imagine guys, hindi pa po sila nagkikita kahit isang beses, hindi pa sila nagkita ni Ninang Precious, sila Luis, sila Melvin, maging si Tekram, pero yung suporta, yung pagmamahal na ibinibigay ni Ninang Precious is grabe. Talagang sobra-sobra yung kanyang ibinibigay na pagmamahal, suporta, tulong sa dalawang ito, especially kay Luis. Kaya masasabi talaga natin na si Ninang Precious po is bukal sa kanyang kalooban po yung mga ganoong bagay, yung pagtulong at pagmamahal. At talagang ramdam po natin yung sinseridad sa kanyang pagmamahal nga po kay Luis at maging kay Kuya Melvin. po talagang ako talagang ang pasasalamat ko kay God. Kasi sino ba naman ho tayo para gamitin ni God para baguhin ho yung isang tao? Tama. Yun naman. Napapanood mo yung video mo? Maliit ka pa? Hindi ko naman pa nakakalimutan yung tita eh. Sabi nga po, Pinapanood mo? sabi nga po, matuto po tayo ngayon. Parang lumingon siya pinanggalingan. Sa tutulong Luis kung saan. Lagi nga pong iniisip ni Luis yung kung saan siya nanggaling, sa putikan, sa itikan. Dapat matutong lumingon sa pinanggalingan kasi hindi nga po tayo makakarating sa ating paroroonan
kung hindi tayo lilingon sa ating pinanggalingan. At yun nga po, ibig sabihin po nun is huwag lumaki yung ulo. Kung nakatanggapan po ng malaking biyaya, malaking blessings mula sa iba't ibang mga taong nagmamahal, ay hindi nga po dapat lumaki ang ulo at mananatili nga po sana dapat ang mga paa sa lupa. Kasi kung lalaki ang ulo, magbabago bigla, is may karma din po, bad karma pong dadating sa iyo. Ika, tumakin ka talaga pa. Naku, Luis. Makakasikim ka rin. Yung disiplina ng magulang mo, papatikim ko sa'yo. O kung hindi ako dinisiplina noon, Luis, nakapagtapos ba ako? Hindi. Tama, mali. So yun po, short clip lamang po yun. Mula po yun sa vlog ni Tekram, I believe August 8, 2025 po. So medyo throwback konti. So yun nga po yung sinasabi ni Ninang na kung nasa kanya lang si Luis, is talagang ipapatikim daw po ni Ninang yung disiplina at pag-aaruga na ibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kasi effective daw po yun kasi kung hindi dahil sa disiplina na yun, hindi nga po makakapagtapos ng pag-aaral si Ninang at hindi nga po siya mapunta sa ibang bansa ngayon at bilang isang nurse sa isang private hospital doon. Kaya gusto ni Ninang sana na mapunta si Luis sa kanya that time. Yun po yung time na hindi pa nakapag-decide si Luis kung saan siya pupunta, kung kay Tekram ba or kay Ninang Precious. Until then, or until now, or right now is tatakarang English ba? So right now is nasa poder na po ulit ni Tekram si Luis at masaya na po at muling nakasama ang pamilya, pangalawang pamilya na nagmamahal sa kanya. Napakaswerte ni Luis kasi nga po napakarami pong nagmamahal sa kanya. Andyan po yung kanyang totoong pamilya, ang pamilyang Manalastas at ang kanyang mga ninang-ninong, especially si Ninang Precious, si Tita Evangeline, na talagang mahal na mahal siya, talagang ginagawa ang lahat para lamang talaga mabigyan ng magandang kinabukasan si Luis. Kaya thank you so much po talaga sa inyo, maging sa lahat po ng mga nagmamahal kay Luis, also especially kay God kasi siya talaga ang may plano sa lahat ng mga bagay na ito. Yan, pasensya na po, masakit po talaga ang ngipin. So anyway, hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. Inuulit ko nga po palagi na ugaliin po nating magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di mo po natin ito inihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ikalob sa atin ng ating Panginoon at wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit na hindi po tayo mainitan or kapag biglang umulan na hindi po tayo mapapasa ng ulan. And also, God bless po sa ating lahat at bye for now po.